Yung mga pauwi po ng, Pilipinas, ito po yung mga latest requirements. So, hahanapin po ito sa inyo 'pag magbabakasyon po kayo. Okey, so ipapakita po natin kung paano po tayo gawa ng latest e-travel. So, type niyo lang po, mag-cellphone man po kayo or, laptop. So, type niyo lang po ay e-travel, ah, .gov.ph. Okay? Dadalhin po tayo do'n sa website noon. Tapos, ang mangyayari ay, malilito kayo kung saan kayo dito. Puwede rin siya i-download, pero hindi pa siya ngayon totally puwede natin gamitin yung ano, apps. Kaya talagang kailangan pa rin nating mag-direct dito sa website. So, puwede ka rin po mag-sign in dito or dito. Kasi isa lang 'yan, kahit i-click mo 'to, 'yan, sign in. 'Pag i-click mo 'yang sign in, gano'n din yung lalabas kahit dito sa kabila, 'pag sign in ka, 'yan. So, parehas lang ang kakalabasan. So, halimbawa nag-sign in ka dito, ah, sign in tayo, tapos ngayon mga kabayan, po tayo ng account. Yung mga wala pa pong account, so gagawa po tayo ng account, okey? So, punta tayo sa create, tapos maglalagay po kayo dito ng, Gmail. Okey po, maglalagay po kayo dito ng Gmail. Dito dito natin mare-receive yung confirmation na message na galing sa e-travel, okey po. So, 'pag click natin yung continue, so tingnan niyo po yung cellphone niyo, tingnan niyo yung Gmail niyo, mare-receive niyo doon yung code. So, mare-receive niyo yung ganito. Mayroon po siyang 6 na number. So, ilalagay niyo siya dito, 516967. Okay, 'pag, na-type niyo na 'yan, so ko-continue tayo. Dahil 'pag wala 'yang code na 'yan, so hindi po kayo makaka-continue. Okay po. So, press natin yung continue. Then, magke-create po tayo dito ng password. Yung sarili niyo pong password. Okay? Uppercase. So, kailangan pa ng uppercase. Okay? Kailangan ng uppercase, di siya tatanggapin eh. Continue. So, yan, okay na siya. So, ngayon, ganito yung mangyayari, ay pipill up na po tayo dito. Yan. So, piliin lang po natin dito yung Philippine passport holder. Then, magta-type na po tayo dito ng ating pangalan. So, type lang po natin yan. Lagay po natin yung date birth.
Tapos lagay po tayo dito ng number ng Pilipinas. Tapos citizenship, lagay po natin dito ay Pilipino. Country, siyempre Philippines. Tapos lagay po natin ditong passport. Tapos next. So country of residence. So Philippines. So lagay po natin dito yung address natin sa Pilipinas. House number. Tapos dito sa sa address line po 2, kahit wag niyo na po natin pilipan yan, okay lang kahit wala na yan. So next. So after na natin mag-fill up dyan, ay isusubmit na po natin. Okay? So submit natin. So ngayon, second step. So kung mayroon po kayong mga kasama, so 4 other family member. At kung nag-iisa lang naman po kayo, so ilagay na po natin dito yung for me currently user. Okay, yan. Tapos air naman karamihan kasi di naman depende kung seaman. Kung sa aeroplano naman tayo karamihan, so air. And then kung pauwi po tayo ng Pilipinas ay arrival po. Pagpabalik naman po tayo, same transaction, pero ang pipiliin nyo po ay departure. Dahil nga pauwi, ay ito po ang ating pipiliin. Arrival entering the Philippines. Okay po. And then continue. So dito magpipill up naman tayo ulit. So occupation. So wala iba tayong dito, wala tayong pipilian ditong iba kundi worker, laborer. Kung seaman naman kayo or student, so yan piliin nyo na lang. So overseas Filipino, so yes. Classification is land-based. Purpose of travel, so hanapin nyo po yung others. Traveler is aircraft passenger. Country of origin, Oman. Kung saan po kayong bansa naroroon. Tapos dito po sa destination upon of the Philippines, arrival in the Philippines. So, di naman kayo bakasyonista, di kayo bakasyonista. Hindi naman po kayo foreigner o sigurado naman po may residence po tayo. So, residence po ang lalagay natin dyan. Tapos doon sa pinilapan po natin na address, so pinutin na lang po natin dito yung same as permanent country residence. Okay po, para hindi na po tayo mag-fill up ulit. Tapos lagay po natin dito yung flight date natin. Halimbawa 3. So kung anong pitsa po kayo nagkukuha ng e-travel, so mayroon po siyang 4 days. So halimbawa ngayon 1, 2, simula ng counting dito sa 2, 3, 4. So 72 hours ang bilang niya. So kailangan bago mag 6 ay nandun na kayo, nakalapag na kayo. So 5 dapat, hindi pa nag 12 o'clock midnight para di kayo abutan ng expired. Okay? Halimbawa 3. Tapos airline,
Etihad, flight number is 523. Arrival of airport, kung saan po yung airport, kung anong terminal po. So, Terminal 1, Ninoy Terminal 1. Okay, dito sa seat and bed numbers, optional lang po yan. So, wag na natin pilapan yan. Next. So, dito sa health declaration, wala na po tayo ngayong vaccination. Vaccinated ka man or hindi, mga kabayan, ay hindi na po natin yan kailangan. So, hindi natin kailangan yan. So, dito, have you had any history exposure to the person who is sick, known, communicable infectious disease in the past 30 days? So, lahat na lang sagot nyo dito ay no. Para di na po tayo magtagal, ay no lahat ang answer nyo dito. Have you been sick in the past 30 days? So, no. Katapos po natin dito ay next na. So, check nyo po na maayos yung spelling saka yung passport number nyo para hindi po tayo magka-aberya pagdating doon sa immigration. So, check nyo yung passport. Napaka-importante yung passport saka mga spelling po ng inyong mga pangalan. Yan po ang importante. Okay? Tapos, i-drag po natin yung pababa. Check nyo na maayos. I-review nyo. So, after nyan ay isusubmit na po natin. Okay? Pag nakita nyo na wala namang mali, so isusubmit na po natin. So, ganito lang, mga kabayan. So, mabilis lang po tayo makakuha ng e-travel pagpauwi po ng Pilipinas. So, yan. I-download nyo lang po yan. Kahit hindi nyo po yan i-download, diretso na po yan. After na mag-register po tayo, diretso yan doon sa email nyo. Pag binuksan nyo yung email nyo, marireceive nyo yan. Pero mas maganda ay i-screenshot nyo na yan para, halimbawa, wala kayong internet. Paano nyo ibubuksan yung Gmail nyo? Kaya i-screenshot nyo yan or i-print. So, ito yung ano natin sa Pilipinas. Ito yung ipapakita natin doon sa immigration. So, hello mga kabayan. So, ganito na nga. Big shortcut na po natin dahil ang focus po natin sa video ito ay kung paano po tayo makagawa ng e-travel declaration. So, ganito po ay nakakuha na po kayo ng e-travel. So, i-browse nyo lang po yan sa baba para makapunta po tayo doon sa custom declaration online. Okay po. Once na nakakuha na po kayo ng e-travel, sa kanya po makikita doon yung custom declaration. So, kaya mga kabayan, ang unahin nyo pong gagawin ay gagawa muna po kayo ng e-travel kapag pauwi po kayo ng Pilipinas. So, para nakagawa na po kayo ng e-travel, so, ibaba nyo lang po yan sa baba, i-browse nyo po para makita nyo po dito yung yan, itong custom online declaration. Yan sa baba. Pagkatapos nyo po makagawa kayo ng e-travel. So ngayon, gagawa tayo ng e-travel declaration. Ito na nga tayo mga kabayan. So i-press po natin yung custom online declaration. Tapos makikita nyo po yung ganito. Tapos magne-next lang po tayo dito. Next, tapos lagyan po ng check yung box. Tapos continue. Tapos punta po tayo dito sa pipilapan. So passport issues country. Kung saan po na-issue yung inyong passport. Diba, nag-renew kayo sa ibang bansa. So ibang bansa po ang ilalagay nyo. Tapos sa pangalawa, ilalagay nyo po yung passport issue date. Kung kailan po yan na-issue yung inyong passport. Tapos sa country, kung saan po kayong bansa. Country of origin. Okay po. Tapos port of origin, kung saan po kayong airport. Kung saan bansa po kayong airport, mga kabayan. Okay po. Tapos punta po tayo dito sa country transit. Mga kabayan, yung country of transit po, para lang po ito sa may mga connecting flight.
kung wala naman po kayong connecting flight, yung counter transit sa foreign transit, ay hayaan nyo na po yan. Huwag nyo na pong pipilapan. Tapos sa country of destination, so ilalagay nyo po ay Philippines. Tapos port of destination, so ilalagay nyo po kung saan kayong terminal, Terminal 1, Terminal 2, or Clark. So yun po ang ilalagay nyo mga kabayan. Okay po, tapos tayo dito sa date of arrival kung kailan po yung dating. Sa travel type is aircraft passenger. Sa purpose of travel, so pwede nyo po dyan ilagay yung vacation. Tapos sa flight number, tingnan nyo po yung ticket nyo. Saka ilalagay nyo po yung flight number. Dito sa accompanied family member, para lang po sa may mga may kasama pala to. So kung mag-isa ka lang ay wag nyo na po yung sasagutan. Accompanied family members, wag nyo na pong sasagutan yan. First time to visiting the Philippines. So siyempre sagot natin dyan, no. Kasi lagi naman tayong pauwi tayo dyan, di ba? Nababakasyon tayo. So no ang sagot natin. Your last departure date ay kailangan nyo po na maalala nyo kung kailan po kayong last na umuwi. 2023. 17. Okay. Dito sa number of baggage, ilan ba yung check-in nyo, ilang bag? Halimbawa sa akin 1, tapos sa hand carry ay 1. Kung dalawa po yung check-in baggage nyo, so ilagay nyo dito 2, tapos hand carry kung ilang peraso ay ilagay nyo doon po. Okay? So check-in pieces, hand carry. So 1, check-in 1, hand carry 1. So next. So amount of good purchase or acquired abroad. Halimbawa, dollars. Binili natin dollars, so lagay po natin dito ay halagang magkano ba yun? $50. Kamura naman. Mga $100. Pwede na siguro. Sobra naman dami. $100. Lagay natin $100 kung halagang sobrang mahal naman. So pwede na yan. Amount of goods pala yan eh. Philippines currency, any Philippines monetary instrument excess of 50K. So kung wala naman kayong dala na ganung kahalaga na check or sa bangko, etc. So sasagot natin dito, if yes, please submit original copy of prior authorization of Bank Central of the Philippines, Bureau of Customs Arrival. So kailangan, kung halimbawa may dala kayo mga kabayan ng pera na higit sa 50,000, kailangan ay may dala po kayo na resibo niyan. Yung resibo nyo, kailangan may resibo kayo ng bank. Basta yan ang yan. Please submit original copy of prior authorization from the Bank Central of the Philippines Bureau of Customs Arrival Area. Kung may dala po kayong pera, kailangan yung mayroong po kayong resibo. Okay? So, lagay po natin dyan ay no, kasi wala naman. Kung mayroon, mag-yes po kayo. Foreign currency, foreign monetary instrument, exists 10,000 or its equivalent. So, sagot ko dito, no. Kasi di naman ako nagdadala ng pera pag uwi. Gambling, para Gambling, paraphernalia. So, siyempre, if yes, submit, if import, clearance of the Philippines Amusement of Gaming Corporation. So wala naman tayo dyan. So no. Number 4, cosmetic skin products, food supplement and medicine in excess of quantities of personal use. So kailangan natin mga kabayan ay magsagot tayo dyan ng yes kahit isa. Dito sa 12 question, dahil kung hindi tayo makakontinuous. So piliin nyo lang po dyan yung pwedeng sagutan ng yes. So, cosmetic skin, kung mayroon kayong excess na konti. So, dito na lang po tayo mag-yes. If yes, please submit prior important permit clearance food. Parang pangit yan Baka mag-tax tayo dyan. Hanap tayo dito ng food. Dito na lang tayo mag-yes sa mobile phone. Huwag tayo dito sa baka magmulta tayo dito sa may mga gamot. So, cosmetic skin products, food supplement, kung may dala naman po kayong mga ganyan na marami na,
higit pa sa personal use nyo, ay kailangan mag-yes kayo dyan. Kailangan nyo i-declare po yan. Okay? Number 5, dangerous drugs such morphine, marijuana, option pa, popis. Anong popis? Hindi natin ito alam. Popis or synthetic drugs. So, sagot natin dyan, no, dahil wala naman tayong dangerous drugs. Pag nag-yes kayo dyan, patay kayo. Alcohol or tobacco products in commercial quantities. Pag sobrang madami nyo ng ano niya, kailangan nyo nang i-declare yan. Pero kung kunti lang siguro, mga 1 packet lang, so kailangan ilagay natin dyan na no. Foodstuff, fruit, vegetable, pag marami na kayong mga dala niyan, mga itlog, mga para na kayo magtitinda sa Pilipinas, siguradong kailangan nyo nang i-declare yan. So wala naman akong dala niyan, kaya no. Mobile phone, handheld radio, similar gadget in excess quantities of personal use and radio communication equipment. So, dito sa number 9, so pwede po tayo mag-yes dito. So, pag hindi po tayo nag-answer dito ng yes, hindi po tayo makaka-continue sa application na to. Okay? So, kailangan ito lang i-ano nyo, may extra kayong isang phone. Kailangan mag-yes po tayo dito dahil hindi tayo makakontinue. Kailangan mag-yes tayo. Okay? Add quantity. So, ano bang nyo, extra phone nyo, so phone? Quantity is, halimbawa, 2 yung cellphone nyo or kaya sa akin, isa lang. Amount, ang halaga niya ay nasa $100. Okay, then add. Okay? So, kailangan yung magsagot kayo dyan. Parang $100, magkano na ba yun? 5K? Pwede na. Kasi pag 10K, baka mayroon tayo, magka-tax tayo niyan eh. So, number 10, remains human as human organs or tissue. Patay tayo dyan. Human organ, delikado tayo. So, wala naman yung ganyan eh. So, no. Jewelry, gold, precious metal, or gems. Kung may dala po kayo dyan na maraming kailangan nyo pong i-declare yan kung jewelry, gold, precious metal, or gem. So, mga mahalin na lampas na sa halagang 10K or 15K, kailangan nating i-declare. So, wala naman akong dalang ganyan. Wala naman ako eh. Mahirap ako sa daga eh. So, answer ko ay no. Other goods not mentioned above. So, sagot natin dito. If yes, please enumerate. So, sagot natin dyan ay no. Okay? So, pagkatapos nyan, ay mag-save na po tayo. Save the next. Naghang na yung computer ko. Kailangan natin mag-required. Alangan na mag-firearms ammunition. May dala ako dyan. Kailangan natin bang i-required dyan? Wala palang sagot. Kaya pala di tayo makapag-continue eh. Firearms, ammunition, and explosive. Siyempre, wala naman tayong dala niyan eh. No. Kaya pala. So, now, mag-ano na tayo? Mag-proceed. So, declaration attachment. So, take a photo or upload. So, hindi na natin yan kailangang picturean or siguro kung may mga gold kayo or kailangan yung wala naman tayong declare dyan na mga mga lampas ng halaga ng 50K eh. Kaya hindi natin kailangan niyang i-photo or upload image. So, i-skip na natin yan. Please confirm submit details. So, pag ganyan, na-declare na natin yan, so, kailangan na natin i-submit. Ito yung pagde-declaration. Pero kung wala naman po kayong mga dalang mga ganyan, kahit hindi na po kayo magpasa ng declaration, dahil yung kasama ko nakakauwi lang ay ang dala niya lang po ay yung QR code. So, kung wala naman po kayong halaga ng mga ganyang pera, so hindi nyo na po kailangang mag-declare. Or hindi kayo may dala ng sobra-sobrang maraming cellphone, halimbawa marami na kayong gadget, ay kailangan nyo na pong i-declare yan.
Pero kung wala naman po kayong mga dalang ganyan, so kahit hindi na po kayo mag-declare niyan. Kasi yung kasama ko, nakauwi naman siya ng maayos na wala naman siyang declaration kasi wala naman siyang mga ganyan. So pagkatapos niyan ay magpirma na po tayo dito. Pangit ang pirma mo. So after niyan, mag-sign kayo diyan. So hereby certified under pain falsification that this declaration is true and correct to the best of my knowledge. So lagyan po natin ng check 'yan. So after niyan ay i-submit na po natin mga kabayan. Okay? Submit natin para makakuha po tayo ng QR code na wala na po tayong hassle doon sa immigration, doon sa custom, para didiretso na po yung pag-uwi natin. Kung may mga dala po kayong mga ganyan, so kailangan nyo pong i-declare yan mga kabayan. Yung marami na kayong dala na mahigit 50,000, saka mayroon po kayong mga halaga na mamahaling mga dala, so kailangan nyo i-declare dyan. Kailangan pala, di na tayo magdala ng mga mamahalin. So isusubmit na natin. Are you want to submit? So yes. So ito na yung ating ito na yung declaration QR code. So ganito na yung ating makukuha. So ganito. So pwede nyo siya i-download or i-print or pwede nyo sila i-screenshot. At kung hindi naman po kayo kabayan nakagawa ng e-travel declaration sa online, so pwede naman po kayo humingi ng form pagdating nyo po sa airport. So meron pong guide dyan kung paano po yun pipilapan. So hingi lang po kayo doon sa airport pagdating nyo. So hanggang dito na lang po ang aking video, hanggang sa sunod. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, so please consider to subscribe. Nagagawa po ako ng mga content na para po sa mga kababayan nating mga OFW, tulad ng mga paggawa po ng mga OEC at mga requirements po pauwi ng Pilipinas at pabalik ng ibang bansa. So God bless. Hanggang dito na lang mga kabayan. Good luck.